Dinala po sa church. Amen. Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Amen. Good morning. Magandang umaga po. Nakapamasko ka na. Hallelujah. Masaya ba tayo ngayong umaga? Amen. Dapat excited tayo lagi pagka Amen. tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat excited din tayo kapag kasama natin yung ating mga kapatiran. Amen. Siyempre. Tayo po ay dapat laging masaya. Yung kinanta natin kanina, ang Diyos ay buhay. Amen. Amen. Ang Diyos ay Buhay. Amen. Ang Diyos ay Buhay. Amen. Ang Diyos ay Buhay. Amen. Buhay po ang ating Panginoong Diyos. Buhay ang ating Panginoong Kristo. Amen. Siya po ay namatay at muling nabuhay. Umakyat po siya sa langit. At hanggang ngayon, siya po ay buhay. Amen. At nakaluklok sa trono ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya kung kayo man po kung tayo man ay maraming mga problema at kabigatan sa buhay, tumingala lang ho kayo sa langit. Amen. Amen? Subukan nyo lang kung tumingala sa langit at makikita nyo ang trono ng ating Panginoong Diyos na siya pa rin po ang namumuna sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay Buhay. sabi nga, God's not dead. He's alive. Amen. I can feel Him in my hands, my feet. Amen. I can feel Him in the air. And I can feel Him in the church. Amen. So ang Diyos po ay narito sa ating kalagitnaan. At siya po ay patuloy na dumidinig sa ating mga panalangin. So dahil po ngayon ay buwan ng Disyembre at tayo ay nagse-celebrate ng Kapaskuhan. Amen. Yan, Merry Christmas. Merry Christmas po. Yung sa iyong katabi, masaya ka ba ngayong Pasko? Amen. Masaya ka ba? Malapit ng Pasko. Diba? Pagka tayo naririnig natin yung mga, lalo na ngayon, di ba? Pagdating ng September pa lang yata ay mga Christmas songs na. Oo, mga kantahan na tungkol sa Pamasko. At kapag narinig natin yung mga kantang Pamasko, ay masaya ba tayo, Fidel? Amen. Sumasaya ba tayo? Amen. Bakit kaya tayo sumasaya? Ano kaya ang dahilan? No? Ito po ay, ang pag-aaralan po natin ngayon ay sa aklat ng Hebreo. Sa aklat ng Hebreo. Ganda po ang sulat ng aklat ng Hebreo. Dito po sa Hebreo chapter 1 o yung aklat ng Hebreo ay hindi nalaman kung sino yung nagsulat, Yung ating nababasang mga Biblia kagaya ng Roma, Efeso, di ba? Nakasulat doon kung sino yung nagsulat, di ba? Si Apostol Pablo. Yung Genesis, nakasulat doon kung sino yung nagsulat, si Moses. Pero yung aklat ng Hebreo, walang nagpahayag kung sino yung nagsulat, kaya hindi nalaman kung sino yung nagsulat. At maaari ito na may posibilidad na kasi pagdating po sa nung panahon ng mga unang mananampalataya ay masyadong matindi yung persecution. Talagang pag nalaman na ikaw ay isang mananampalataya, ay talagang ihuhulog ka sa kumukulong tubig. Diba? O kaya ipupugutan ka ng ulo. O kaya ay ilalagay ka sa krus at paikutin yung krus at papanain ka. Ganun yung mga nangyayari sa mga mananampalataya. Masyadong sobra yung pag-uusig. Pag nalaman ikaw yung mananampalataya, pinapatay. Kaya itong panahon ito ay parang marami o yung mga mananampalataya halos yung iba ay gusto nang tumalikod. Yung iba ay nanlalamig na, mukhang nahihirapan sa kanilang pagpapatuloy sa pananampalataya. At parang katulad ng panahon natin na maraming mananampalataya ang mga nanlalamig. Amen?
Amen? Marami pong mga mananampalataya ang mga naglalamig. Kaya hindi po pangkaraniwan ng ganitong mga pagkakataon na tayo, yung iba nating mga kapatiran ay nawawala. Diba? Kaya let's go. Let's go, let's Sa go. mainit. Malamig. Sa malamig, Sa sa malamig. malamig. Marami ang mga nanlalamig at marami ang mga tumatalikod. Pero, ito pong aklat ng Hebreo, ito ay encouragement sa mga mananampalataya. Nandito na tayo, no, nakilala na natin siya. Diba? Nalasap na natin at naranasan ang kabutihan ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Diba? Naranasan natin ang sagot sa ating mga panalangin. Sino ba rito yung may mga sagot sa panalangin? Sinagot yung kanilang mga panalangin. Naranasan natin ang kapayapaan. Meron na ba tayong kapayapaan sa ating puso? Amen. Meron na tayong kagalakan. Amen. Na kahit wala kang ulam, wala kang biski, gulay-gulay lang, di ba, na Mercedes? Kahit na ano yung mangyari sa atin, meron tayong kapayapaan, meron tayong kasiyahan sa ating mga puso. Dahil hindi ito yung nagpapasaya atin, yung mga material na bagay. Kundi ang nagpapasaya sa ating buhay ay ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. Na kahit na tambak ang iyong mga labahin, kahit maraming mga trabaho, di ba? Kahit na halos maghapon ka, Kuya Jonathan, sa pagbabiyahe, no, parang, di ba, parang napapagod ka. Pero pagka kinanta mo yung the joy of the Lord is my strength, di ba? Lumalakas ka ulit. Hindi mo nararamdaman yung pagod, no? Hindi tayo nakakaramdam ng pagod kapag ka alam mo na sinasamahan tayo ng presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kahit sa panahon ng mga kalungkutan, kahit sa panahon ng mga problema, natututo ka pa rin o nagagawa mo pa rin tumawa at magsaya, Ate Arlene. Amen. Kahit maraming problema, tambakang trabaho, tambakang labahin, di ba? Masaya pa rin tayo. Opo, may Sapagkat kapayapaan. meron tayong kapayapaan dahil lang nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen? So ang mensahe po ng araw ng Kapaskuhan, walang iba po kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen? Wala na pong iba sapagkat siya po yung tunay na nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Amen? Siguro po, nung hindi pa natin kilala, hindi natin nakilala ang ating Panginoon sa Kristo, lugmok tayo sa mga problema, di ba? Maliit na problema ay talagang napalaki mo, di ba? Halos gusto mo, nasa bahay ka na lang, nakahiga, di ba? Umiiyak, mawawala ng pag-asa. Pero nung nakilala natin ang ating Panginoon sa Kristo, karoon ng buhay. Karoon tayo ng kasiyahan sa ating mga buhay. Sa aklat na po ng Hebreo, so maikli lang po yung ating pag-uusapan. Ito po ay tatlong versikulo lamang sa Hebreo chapter 1 hanggang 1 to 3 lang po. Hebreo chapter 1. Verse 1, 2, and 3. Yan. So, ang aklat po ng Hebreo ay encouragement sa mga mananampalataya kasi pinanghihinaan sila ng loob eh. Halos kumbaga sa tindi ng pag-uusig, halos gusto na nilang tumalikod o sa pananampalataya yung mga panlalamig. Verse 1, Hebreo chapter 1, verse 1. Sabi ito, nung una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. So, ang Diyos ay nangusap sa atin. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Makita po natin na ang Diyos ay nais pa rin niyang magbigay ng mensahe sa bawat sa atin. Nais pa rin niyang makipag-communicate sa atin. Nais pa rin niyang makipag-usap sa atin. Biruin po natin ang Diyos na may
likha ng langit at lupa, gusto niya tayong makausap. Amen? Gusto niyang makipag-fellowship sa bawat sa atin. So ito po ay parang isang sulat na iniwan niya sa atin at meron siyang ibinibigay na mensahe sa bawat sa atin. So pinipili pa rin ng ating Panginoong Diyos na makasama niya tayo. Amen? Sa simula pa lang, gusto niya na makasama niya tayo. Sa panahon pa lang ni Eva at ni Adan, gusto ng Panginoong Diyos na kasamahin niya ang tao. Pero dahil po sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, napahiwalay po tayo sa ating Panginoong Diyos. At ang nagpapahiwalay sa atin ay ang ating mga kasalanan. Amen? At ito po ay hindi lang tayo basta iniwan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Gumawa pa rin siya ng paraan. Kahit tayo ay nagkakasala, gusto pa rin niya na tayo ay makasama niya. Ano po ang ginawa niya? No? Kailangan, nung panahon ni Moses, sila po ay nag-aalay ng mga tupa, nag-aalay ng mga hayop na kanilang pinapatay. At ito po ang pambayad sa ating mga kasalanan. Pero ang tao po ay kahit marami ng mga hayop ang pinapatay at hindi pa rin sila nagbabago sa kanilang pagkakasala. Hindi pa rin sila tumaklikod sa kanilang pagkakasala. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, ayaw ko na niyang mga pag-aalay ninyo ng mga hayop na pinapatay. Amen? Kaya po, dumating ang pagkakataon na kailangan na bumaba ang kanyang anak na si Jesucristo. Amen? Amen? Kailangan na po niyang bumaba at kailangan niyang magkatawang tao. Amen? Nung siya po ay sinilang, sabi nga, joy to the world, the Lord is come. Amen. Let earth receive her King. Amen? Nung ipinanganak ang ating Panginoon sa Kristo, marami ang nagdiriwang, marami ang nagsasaya. Dahil yung napakatagal na ipinangako ng Diyos ay nagkaroon ng katuparan. Amen? Dito pa lang po sa Genesis chapter 3 verse 15, pinangako na yung darating na tagapagligtas. Genesis pa lang po. Panahon pa lang po ni Adan at ni Eva, nangako na ang Panginoong Diyos na darating yung tagapagligtas. No? Genesis 3:15, nasabi ito, ikaw at ang babae ay mag-aaway, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. No? Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Ito po ay sinabi niya doon sa ahas o sa diablo. Darating, ibig sabihin, isang araw ay merong isisilang na tatapak sa ulo ng demonyo. Amen. Amen? Wala pong iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Amen. Amen. Yun po ang kasiyahan ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At yung pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo, kung maisipin po natin na maraming mga imperyo ang tinayo, no? Maraming mga gera-gera. Amen? Ang imperyo ng Roma, imperyo ng yung Grecian Empire, yung Babylonian Empire, laban, halos sila sakop nila yung buong mundo, no? Si Alexander the Great ay halos 1/3 ng mundo ay nasakop niya. Amen? Pero nung panahon ng mga Roma, sila po ang naghahari noon, ito yung imperyo ng Roma. Pero alam niyo po, nung namatay si Lord Jesus Christ, ang sabi niya doon, nung kanyang pagkamatay, pinabagsak niya ang lahat ng mga kaharian. No? Hindi siya gumamit ng dahas, hindi siya gumamit ng barel, hindi siya nakipaggera. Pero yung pong mga naghahari, no, yung mga imperyo ay bumagsak, maging ang bansang Roma. Amen? Ibig sabihin po, ang Panginoon sa Kristo ay namatay sa krus, ay lumaganap ang kapayapaan. Amen po ba? Amen. Amen. Amen.
Hallelujah. Nung namatay siya sa krus, ay nagkaroon ng usapang pangkapayapaan. Huwag na tayong mag-gera-gera, huwag na tayong maglaban-laban. Amen? Ibig sabihin, binigyan na ng solusyon ng ating Panginoong Jesucristo. So, dito po, napag-usapan natin yung Genesis, di ba? Yung Genesis na noong ang babae ay nang si Eva ay naisahan siya ng ahas. Ang ahas ay o ang diablo ay nagkaroon ng binhi kay Eva. Ibig sabihin, ang diablo ay nagkaroon ng anak kay Eva. Kahit hindi naman sila nagtalik. Diba? Sabi niya, binhi mo at binhi ko ay mag-aaway. Ibig sabihin, nagkaroon po ng paglalaban, no? At sabi niya ito, ikaw at ang babae mag-aaway, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Durugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong ito. Ibig nagkaroon siya ng anak o nagkaroon siya ng binhi sa babae, ang diablo. Kaya nung panahon ni Cain at ni Abel, ay si Cain ay pinatay niya si Abel. So ganun din, akala ng diablo ay tapos na, no? Yung sabihin, napatay niya si Cain, akala niya ay tapos na yung laban. Pero nagkaanak pa si Seth. Nagkaanak pa si Adan at si Eva. At ito ay si Seth. So lumabas si Noah, lumabas si Abraham, si Isaac at si Jacob. Amen? So, kaya naman nung nung si Maria ay hindi rin siya nagkaroon ng pagtatalik sa Diyos, pero ipinanganak ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? Unahan niyan po ba ang ibig sabihin? Ipinanganak ang ating Panginoon sa Kristo. At ito ay katugunan sa matagal na napakatagal nang hinihintay ng mga tao na merong darating na tagapagligtas. Amen? Ibig sabihin ay 4,000 years mula doon kay Adan, no, hanggang sa pagsilang ng ating Panginoon sa Kristo. Napakahaba nun. Napakahabang paghihintay. No? So ito po yung katuparan ng kanyang mga pangako. Nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ibig sabihin, matagal na panahon, ninanais ng Diyos na makasama niya yung bawat isa sa atin. Amen? At nagkaroon po ng katuparan ang kanyang pangako na merong darating na tagapagligtas. Amen? Merong darating na tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So natupad po yung matagal na hinihintay na pangako ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya sa verse 2, ngunit nitong mga huling araw. Amen? Tama ba yung nakalagay sa inyong Biblia? Tama po ba? Ngunit nitong huling araw. Ibig sabihin, talagang huling araw na. No? Talagang ang ating Panginoong Diyos ay siya po ay muling babalik na nandiyan na sa pintuan. So, siya po ay pinanganak, alam natin na siya po ay namuhay bilang matuwid sa harapan ng Diyos at siya po ay namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Amen? At siya po ay namatay sa krus at muling nabuhay. Amen? Ibig sabihin, ng kanyang muling pagkabuhay ay pinakilala niya na siya po ang ating Panginoon sa Kristo ay Diyos. Amen. Alam niyo ba, mula nung panahon ni Adan hanggang sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, wala palang pagkabuhay na muli. Wala. Kumbaga, kaya may bababasa kayo nung siya ay
muling nabuhay, yung mga patay ay mga nabuhay din. Bumangon sa libingan. Nabasa niyo ba yan? Meron ba na kayong nabasa? Bumangon sa libingan. Speaking, nung panahon ni Lord Jesus Christ na muli siyang nabuhay, yung pa lang yung pagkakataon na mula kay Adan hanggang sa ating Panginoon sa Kristo, yung mga namatay ay muling nabuhay. Amen. At isinama niya sa Abraham's bosom. Kaya sabi niya doon sa isang magnanakaw, ngayon din, sasama kita sa aking paraiso. So yung time na pala na yon ay nagkaroon ng muling pagkabuhay. Kasi siya po ang unang-unang namatay at muling nabuhay. Hindi po nabulok, physical, hindi nabulok ang kanyang physical na katawan. Amen? Kaya kung mapapansin nyo, yung mga apostol o yung mga mananampalataya, hindi sila takot mamatay. Napansin nyo ba yun? Kahit pugutan sila ng ulo, hindi sila takot mamatay kahit na panain sila, kahit na ihulog sila sa kumukulong tubig, hindi sila takot. Napansin nyo ba? Nababasa nyo ba? Sa Biblia, wala silang takot. No? Maging yung mga apostol, iba't ibang klase ng pagkamatay yung kanilang kinamatay. Merong binalatan ng buhay, merong nilagari ang katawan, pinutol ang ulo. Hindi sila takot mamatay. Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi sila takot mamatay? Dahil alam nila, kasama nila si Lord, at kung sila ay mamamatay, alam nila, dahil nakita nila ang ating Panginoon sa Kristo na muling nabuhay. Ibig sabihin, alam nila na kung sila ay mamamatay, sila rin ay muling mabubuhay. Kasama ng ating Panginoon sa Kristo. At yun po yung ating tunay na pag-asa. Na kung tayo ay mawawala sa mundo ito, makakasama natin siya sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Amen. So tayo, kung ang buhay natin dito sa mundong ito ay ito lang yung ating inaasahan, Ate Del. Payagan ka nang mabuhay ka ng matagal sa mundong ito. Diba? Ano, kawawa pa rin yung buhay natin, di ba? Yun mo, yung buhay mo sa mundo, marami kang pagsubok, marami kang, diba, may sakit, maraming problema. Kaya yung buhay natin, kung ito lang yung inaasahan nating buhay, ay nakakalungkot, di ba? Pero ang tunay na inaasahan nating buhay, ni Lola May, ay ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Amen. Kung tayo man ay mawala sa mundong ito, kunin man tayo ng ating Panginoong Diyos, makakasama natin siya, Ate Del. Amen? Sa buhay na walang hanggan. Kaya pagka niyaya ka na ni Lord, tayo na. Sa buhay mo. Diba? Sumama na tayo agad. Ano magpa-extend? Oo, baka sumama ka pa. Sumama ka pa. Sama na ako sa iyo. Panginoon, di ba? Kaya sabi ni Pablo, nakakalungkot kung ako man ay aalis sa mundo kasi marami akong iiwan. Pero masaya naman ako dahil alam ko makakapiling ko ang Diyos sa sangkalangitan. Amen? So, meron pong katuparan ng mga pangako na isinilang ating Panginoon sa Kristo. Siya po ay nabuhay sa mundong ito, namatay sa krus. Nagos tayo sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay, siya po ay nabuhay na muli. At ngayon ay meron siyang pangako sa atin. Nung siya po ay umakit sa langit, anong sabi niya? Ako ay muling babalik, Ate Del. Diba? Sabi niya sa John chapter 14, inaayos ko lang ang inyong mga mansyon sa langit. Diba? Pag ayos na yung aking mansyon, kukunin ko kayo. Diba? At isasama ko kayo sa akin. Excited ba kayo? Amen. Alam niyo po, napakatagal ding panahon na siya po ay nangako na muling babalik. Ngayon ay halos 2,000 years na nakakaraan. 2,000 taon na nakakaraan na siya ay nangako na siya ay muling babalik.
Pero kaya nga sabi ng mga apostol, yung pinag-aralan natin sa 1 John chapter 1, noon na yung kagalakan na nakita namin, yung Panginoon Kristo nahipo namin, nakita na pagmasdan, sana yun din yung inyong nararamdaman na kagalakan. Na naranasan nila ang ating Panginoon Kristo nang siya po ay isilang. Pero alam niyo po, ang mas nakakasiya, mas mabibigay sa atin ng kagalakan, di ba? Pag makikita mo na si Lord na dumarating. Wow. Amen. Kakaiba experience yun, di ba? Oo, maganda yun. No? Kukunin ka. Alam mo sa langit Oo. na makapunta, Alam mo. sigurado ka. Sa langit ka pupunta. Dahil ang Panginoon ng Amen. bumaw sa iyo. Hallelujah. Huwag ka magpapayuhan. Hindi ka lang magpapaiwan doon. Ano ba? Sama na ako. Tama na ako. Sa loob ng gate. Huwag ka magpapaiwan. Diba? Kasi kailangan nating manatiling malinis yung ating mga konsensya. Amen. Kasi ang magpapabigat lang sa'yo para hindi ka makasama sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo ay ang kasalanan. Kapag nanatili tayo sa ating mga kasalanan, di ba? Halimbawa, darating si Lord, tumatayan ng wete. Hindi ka makakasama. Huli. Bawa, Huli ka. Dumarating si Lord at nandyan na siya, no? Kinukuha niya tayo. May galit Tapos ka. nagmumura ka pa, galit ka sa puso. Hindi tayo makakasama. May Sayang tampo ka. ang ating mga, Sayang yung ilang Pinagpapagura. taong pinagpaguran mo. No? sayang ang ating, oo. Amen? Yun po ba? Amen. Amen. Kaya sabi ni Pablo, kailangan panatilihing malinis Amen. ang ating konsensya. Kasi anytime, darating ang Panginoon. Amen. Amen, darating siya. At muli niya tayo mukunin. Sarap na experience na, di ba? Diba? Yung naranasan mo, hindi ka namatay physical. Hindi ka namatay physical, pero naranasan mo yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Excited ba tayo today? Amen. Amen. So, mangyayari yon sa kapanahunan natin. Amen. Yan. So, sabi ito, ngunit nitong mga huling araw, yan, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So, yung kanyang mensahe ay patungkol sa kanyang anak na si Jesucristo. Amen. Nakakalungkot isipin na may mga tao na hindi naniniwala doon sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang sabi niya rito, sa verse, sabi rito, ngunit nito mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng kanyang anak, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. No? Alam natin, yung Diyos Ama yung nag-creator, di ba? Siya yung gumawa. Pero hindi pala. Ang creator pala, yung naglalang ng sanlibutan, ay si Lord Jesus Christ. No? Kaya sabi sa Genesis, di ba? In the beginning, God created the heaven and the earth. Ibig sabihin, si Lord Jesus Christ ay Diyos, di ba? Na siyang lumikha ng langit at lupa. Yan yung kanyang pagiging Diyos. Sabi ito, sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Sabihin, si Lord Jesus Christ sa kanya lahat. Amen. Sa ating pong lahat, sa ating Panginoong Kristo, lahat na kanyang pag-aari. Ibig sabihin, kung siya man po ay pag-aari niya ang buong mundo, kasama tayong naghahari. Amen po ba? Amen. Kaya yung pagdating ni Lord Jesus Christ ay siya po yung talagang magiging hari. No? Mawawala yun. Wala na yung demokrasya. No? Wala na yung demokrasya. No? Si Lord na yung maghahari. Alam niyo po, sa mga kaharian, iba kasi yung demokrasya, di ba? Yung demokrasya ay pag-aari mo yung lupang ito, di ba? Akin to, di ba? Kaya pagka meron kang tanim dyan, hindi pwedeng kuhanin yung mga bunga ng mga kapitbahay mo. Diba? Kasi pag sa akin yan maliban na lang kung sige, kumuha kayo.
Diba? Yun yung demokrasya, di ba? Meron kayong sariling mga property. Pero yun po, yung kaharian, yung pagiging hari ni Lord, ibig sabihin, sa Kanya yung buong sangkalupaan. Sabihin, pwede kang, yung mga punong kahoy dyan, pwede kang kumuha ng mga bunga, pwede kang mangisda, kahit saan. Amen? Kasi si Lord o ang hari ang may pag-aari doon sa sangkalupaan. Ganun din si Lord Jesus Christ. No? So, yung kanyang huling pagbalik, yung kanyang paghahari. So, kaya nga sabi tayo ay tagapagmana rin. Diba? Kasamang tagapagmana ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Dahil tayo ay mga pamilya o kapatid. O, kapatid tayo ng ating Panginoon Diyos. So, sa pamagitan niya, lilikha ng Diyos ang sanlibutan. Siya yung gumawa at siya rin yung pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang ating Panginoon sa Kristo, siya yung nagmay-ari ng lahat ng bagay. Amen? Kaya kung meron man tayong mga problema, meron tayong mga bigatin sa ating mga puso, Ate Bel, hirap na hirap ka. Tumingala ka lang sa langit. Diba? Nanay Sebes. Tumingala ka lang sa langit. Makikita mo ang trono ng Diyos. Nakikita mo si Lord Jesus Christ na siya po yung naghahari sa mundo na ito. Amen. Walang problema na hindi niya kayang bigyan ng solusyon. Lumapit lang tayo sa Kanya. Walang problema na hindi niya kayang bigyan ng solusyon. Wala yung ating mga kahilingan, ano man itong ating mga kahilingan ito, kaya niyang ibigay sa atin. Ngayon, kailangan lang po tayong humingi. Sabi nga, humingi at tayo ay bibigyan. Amen. Sa verse 3, no? Nasa last verse na tayo, no? Napaganda nito, no? Yung verse 3. Sabi rito, sa Kanya nakikita ang kaningningan na sumaningning, no? Sa Kanya nakikita ang maningning na kadakilaan ng Diyos. So, sa Kanya nakikita yung maningning na kadakilaan ng Diyos. Ibig sabihin, yung ang ating Panginoon Kristo ay bumaba sa lupa, yung pong buong kalangitan at buong pagka-Diyos, no? Yung buong kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos ay bumaba sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Unawaan po ba natin? Amen? Paano mo lalaman? Paano mo nasabi na ang Diyos ay mapagbigay? Paano mo nalaman na ang Diyos Ama ay mapagpatawan? Paano mo nalaman na ang Diyos ay umiibig? Hindi mo naman siya nakikita. Naunawaan niyo po ibig sabihin? Paano mo nakilala ang Diyos? Paano mo masasabi na ang Diyos ay mapagpatawad? Hindi mo naman siya nakikita. Ate Arlene. Nararamdaman ka presensya. Oh, pero kaya mo nalaman na ang Diyos ay pag-ibig dahil ipinakita ito ng ating Panginoon sa Kristo. Nakilala mo ang Diyos na nagmamahal dahil ipinakita ito ng ating Panginoon sa Kristo. Kung ano yung Diyos, amen, yung karakter ng Diyos, yun yung kanyang ipinakita nung siya ay nandito sa lupa. Amen. Kaya mo lang nalaman na ang Diyos ay mapagpatawad at Sedes dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi mo naman siya makikilala. Amen? Hindi mo naman malalaman na ang Diyos ay nagmamahal. Diba? Pero para makilala mo at malaman mo na ang Diyos ay pag-ibig, ibinigay niya yung kanyang anak na si Jesus. Kailangan ang Panginoong Kristo ay bumaba sa lupa at ipahayag niya, ipakita kung ano ang karakter ng Diyos. Nakilala mo lang ang Diyos dahil sa Panginoong Kristo. Amen. Nakilala mo ang Diyos na mapagmahal dahil ipinakita ng ating Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin?
nakilala mo lang at nalaman mo lang na ang Diyos ay mapagpatawad dahil ipinakita ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi mo naman malalaman ito kasi hindi mo naman nakikita ang Diyos eh. Paano mo malalaman na ang Diyos ay pag-ibig? Diba? Pero ito ay pinakita ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya ito po, bago pa lalangin ang mundo, alam na po ng ating Panginoong Kristo na siya ay bababa sa lupa. Siya ay papanganak at siya ay mamamatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Pero kung isipin natin, sabi nga, maging si Haring David, sino ba ako? Sino ba ako? Sino ba tayo para iligtas ng Diyos? Amen. Pero sabi niya, John 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Gusto niyang ipakilala. Gustong ipakilala ng Diyos na siya'y nagmamahal. Gusto niyang ipakilala ng Diyos ay siya po ay mapagpatawad. Sinakripisyo niya ang kanyang anak na si Jesus. Para makita natin at makilala kung sino talaga ang Diyos. Kaya kailangan niyang magkatawang tao. Kaya yung buong kapangyarihan ng Diyos, yung buong kalwalhatian ng Diyos ay bumaba sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya nung siya ipinanganak, joy to the world, the Lord is come. That earth receive their King. Mahabang panahon ang hinintay ng mga tao para dumating yung tagapagligtas. Kaya naman nung siya po ay silang, ay nagbubunyi ang buong kalupaan. Amen. Nagbubunyi ang buong kalangitan dahil natupad na ang matagal na pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Amen. Kaya tayo ay nagsasaya sa Pasko hindi dahil meron tayong bagong damit. Masaya tayo sa Pasko hindi dahil sa masarap na pagkain. Meron tayong bonus, meron tayong 13-month pay. Diba? Masaya tayo dahil alam natin na isinilang ang tagapagligtas. Amen. Amen? At sana yung pagsilang ng tagapagligtas dito sa mundo, hindi lamang siya isinilang sa mundo, kundi isinilang siya sa ating mga puso. Amen? Amen. Sabi doon, ang pangalan niya ay Panginoong Jesus o Emmanuel. God is with us. Ang Diyos ba ay nasa atin na? Amen. Diba? Ang Diyos ba ay nasa atin ng mga puso? Tinanggap na natin ba natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating mga buhay? Amen po. Alam niyo po, sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, wala siyang ibang hahanapin. Ang hahanapin lang niya, meron bang salita ng Diyos na nakalagay sa ating mga puso? Wala siyang ibang hahanapin. Parang computer, na-download mo na ba? Na-download mo na ba yung apps na para sa kanya? Pero kung inabutan ka niya na walang salita ng Diyos, wala siyang makitang salita ng Diyos. I'm sorry to say po, tayo po ay mapapahamak sa apoy ng Diyos. Amen po. Amen. 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 Kaya ngayon, nalasap natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Naranasan natin ang kanyang pagpapatawad. Napasok natin ang dakong kabanal-banalan. Alam niyo po, akala natin yung pinasok natin ay simpleng simbahan. No? Akala natin ay yung pinasok natin ay itong maliit na simbahan. Pero hindi natin na-realize na ang pinasok natin ay yung trono ng Diyos sa kalangitan. Amen? Hallelujah. Kaya yung napasok mo yung trono ng Diyos sa kalangitan, hindi na natin dapat ipawalang bahala. Yung Amen. ibang mananampalataya ay
Ayaw nila, kumbaga, ayaw nila makipag-fellowship sa Panginoon. Ayaw nilang mapasok yung trono ng Diyos. Amen. Winawalang bahala nila na, di ba, nakakausap mo ang Diyos? Alam niyo po, nung panahon ni Adan at ni Eva, kapiling nila ang Diyos. Amen. Alam niyo po ba na yung panahon ni Adan at ni Eva, nakapiling nila ang Diyos, yun ang nararanasan natin ngayon, Ate Bel. Amen. Yung panahon ni Adan at ni Eva, kasama natin ang Diyos. Amen. Di ako matitinag. Diba? Yung naramdaman ni Adan at ni Eva na kasama nila ang Diyos, yun din ang nararamdaman natin. Kasama natin ang Diyos. Kaya ang pinasok nating templo ay hindi itong literal na templo ito. Ang pinapasok nating templo ay ang trono ng Diyos. Noon nakapasok tayo sa dakong kabanal-banalan, naramdaman natin ang kanyang presensya. Naramdaman natin ang kanyang kabutihan. Naramdaman natin ang kanyang pagpapatawad. Kaya sabi niya nung panahon ni Moses, kapag ikaw ay nagkasala, ikaw ay binabato hanggang sa mamatay. Pero mas matinding parusa ang mararanasan natin kung nalasap mo na. Naranasan mo na yung pagpapatawad ng Diyos. Naranasan mo na yung kabutihan ng Diyos. Naranasan mo na yung presensya ng Diyos. Tapos ay tumalikod ka pa. Mas matinding parusa. Sinong nawalan? Oo. Kaya po ako Amen. mahal ni Lord, nakabalik ako eh. Amen. 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 Huwag po natin ipawalang bahala kasi trono ng Diyos to eh. Amen. Kaya nga sabi ko, kahit isa lang, dalawa, tayo magsasawang ipahayag ang salita ng Diyos. Amen po. Dahil yung pinapasok natin, trono ng Diyos. Diba? Naramdaman natin yung kanyang presensya. Sabi ito, sa kanya makikita ang kaningningan o ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ay ganoon din siya. At kung ano ang Diyos, ibig sabihin, yung Diyos Ama, Ganun din ang ano. ay pinakilala ng ating Panginoon sa Kristo. Ang kanyang karakter. Nakilala natin siya. Hindi naman natin makikilala ang Diyos kung hindi dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Diba? Pinadaman niya yung kanyang pag-ibig. Pinadaman niya yung kanyang pagmamahal. Pero paano mo makikilala ang Diyos? Di mo naman siya nakikita. Diba? Kailangan ang Diyos ay magkatawang tao para ipakilala niya kung sino ang Diyos. Amen. At yun po ang ating Panginoon sa Kristo. Ito yung nakilala nila ang Pablo. Sabi rito, lapit na tayo matapos, siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay. Amen. Alam nyo, gumagana lang pala itong mundong ito. Kasi di ba sabi, pag-aari niya ang mundo. Tumutuloy-tuloy lang pala yung pag-ikot ng mundo, di ba? Nagtutuloy-tuloy siya, nakakalanghap ka ng hangin sa umaga. Di ba? Tulog ka, nagigising ka. Natutuloy yung pag-ikot ng mundo dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Amen. Kung wala siya, titigil lahat eh. Amen? Kaya dapat magpasalamat tayo pagising mo lang. Lord, salamat. Nakalanghap ako ng hangin. No? Lord, Lola May, dapat pag nagising tayo, sabihin na, Lord, salamat, nagising pa. Amen. Salamat, Lord, nakakakain pa ako. Salamat, Yes, Lord. Meron ba akong bahay na tinitirhan? Ito ay dahil sa pag-iingat ng Diyos. Amen. Kung wala ang ating Panginoon sa Kristo, titigil lahat. Tigil lahat. Siya yung nagsusustain, siya yung nagpapatuloy, nagbibigay ng pagpapatuloy para tayo ay mabuhay. Pero kung hindi dahil sa Kanya, kung hahatulan tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, tapos na tayong lahat. Walang matito. Impyerno na tayong lahat. Walang matitira sa atin. Pero dahil nga doon sa Kanyang pag-ibig,
at pagmamahal, nabubuhay pa rin tayo. Amen? Amen. So na sana matuto tayo magpasalamat. Lord, salamat. Hindi tayo Dahil sinukuan sa'yo. ng Diyos. Hindi tayo sinukuan, hindi nagpatuloy pa rin niya siya. Kahit gaano katigas ang ulo natin. Amen. Gaano ka, Salamat, Lord. isipin mo na lahat. Isipin mo na yung pinakamabigat na kasalanan na nagawa mo. Isipin mo na yung ano yung pinaka-karomado mo na ginawa mong kasalanan. Isipin mo na. Kaya pa rin itong patawarin ng ating Panginoon. Amen. Sabi niya sa John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, siya ay tapat at banal. Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Pero kung sinasabi mong ikaw ay walang kasalanan, pinadaya mo. Nagkasala ka na. Pinadaya mo. Nagsinungan ka, nagkasala ka na doon. Sabihin, habang tumatagal yung ating pananampalataya sa Diyos, hindi natin nakikita yung ating sarili na banal. Diba? Kasi kung relihiyon lang tayo, nakita mo, diba? Parang banal eh, diba? Kapag ka-relihiyon, diba? Naisip mo, banal ka. Diba? Yung kaya may kantang banal na aso, diba? Santong kabayo. Diba? Yung kung relihiyon lang ang pinag-uusapan, makikita mo sa sarili mo na banal ka, marami kang lalaiting mga tao. Pero dahil sa tayo ay may relasyon sa Diyos, habang tumatagal, di ba? Kung halimbawa ito yung ilaw, ito yung si Lord Jesus Christ, yung ilaw, habang lumalapit ka sa ilaw, nahayag yung kadiliman sa atin. Makikita mo, habang tumatagal, napapasin niyo ba? Habang tumatagal yung ating pananampalataya, saka mo naiisip, nasasabi mo na ikaw ay makasalanan. Napasin niyo ba yun? Naramdaman niyo ba yun? Habang tumatagal tayo sa ating relasyon sa Diyos, nakikita mo yung sarili mo na marumi ka. Nakikita mo yung mga kamalian. O nakita mo yung kamalian mo. Itututo ko nito ang baga. Amen, di ba? Dati yung pangungopya, di ba? Wala lang sa'yo, di ba? Pero nung lumalapit ka sa ilaw, nakikita mo yung sarili mo na masama pala. Tapos yung pangungupit, Pangungupit. Diba? Habang lumalapit ka sa Hindi pala yun. ilaw, nakikita mo yung dilim sa iyong sarili. Amen? Kaya hindi tayo relihiyon. Ang relihiyon, kapag ka-relihiyon ang pinasukan mo, naisip mo habang tumatagal, ikaw ay banal. Ikaw ay malinis. Kaya ang ginagawa mo sa mga kapitbahay mo, nilalait-lait mo. Diba? Kasi iniisip mo, ikaw ay malinis. Ikaw ay banal. Ikaw ay perfecto. Pero tayong mananampalataya, alam natin na tayo ay merong pakikipagrelasyon sa Diyos habang lumalapit ka sa ilaw. Diba? Habang lumalapit ka sa liwanag, nakikita mo yung dilim sa iyong sarili. Habang tumatagal sa pananampalataya, nakikita natin, Lord, napakasama ko palang tao. Tawarin mo. Habang tumatagal, lalong nasasabi natin, Lord, patawad po sa aking mga kasalanan. So hindi naman passes natin yung John chapter 1 verse John 1:9. Hindi naman yung passes eh. Parang ito lang yung paraan ng Diyos para patuloy tayong lumapit sa Kanya. Ito paalala. Amen po ba? Amen. So huwag tayong hihinto. Malayo na yung ating marami din ng ating lakbay. Kagaya ng mga Israelita, nakatawid na sila sa Ehipto. Sila ay nakapunta sa ilang na lugar. Walang pagkain, walang puno, walang mga tindahan, no? Ginawa ito ng Diyos para yung mga Israelita ay wala silang ibang asahan. Hindi ang Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Nagpaulan siya ng tinapay. Amen? Wala silang mainom. Pinupok nila yung bato, lumabas ang tubig. Amen? Sa panahon natin, nilalagay tayo ng ating Panginoong Diyos na hindi ka na makakabalik. Tayo ay nilagay ng Diyos na wala tayong, sa sitwasyon, na wala tayong pwedeng ibang asahan. Kundi ang Diyos. Wala. Amen? Pero ang Diyos ay gumagawa ng wala. Amen. Amen po ba?
Sa panahon ng mga Israelita, sa panahon na siya po ay nagpaulan ng tinapay, sa tingin niyo ba hindi niya kayang gumawa ng paulan ng tinapay ngayon? Sa tingin niyo, kaya niya pa Kaya rin? po. Amen. Kaya. Kaya niya, di ba? Walang imposible sa Panginoon. Amen? Madami ka paraan. Oo, maraming paraan. Maraming kabaraanan para tayo ay mabuhay. Kaya sabi niya, yung isang hibla ng buhok mo, hindi niya hayaang mahulog, Ate Del, nang wala siyang kapahipagutan. Amen? Amen po ba? Matay man tayo, mawala sa mundong ito, alam natin, meron tayong tunay na pag-asa. Amen. Tayo ay kanyang huling bubuhay. Sabi ito, siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Amen. Ang nagsusustain pala sa mundo, yung salita niya. Yun na lang. Amen. Kaya nga po kaming mag-asawa, no? Lord, kung hindi kami nagpapahayag ng salita ng Diyos, wala na kami. Kumbaga, yun na lang yung buhay namin. Yun na lang ang buhay namin ay pangaral yung kanyang mga salita. Yun na lang buhay natin, no? At, no? Nanay Sedes, yun na lang ang buhay natin yung salita ng Diyos na lang. Yun na lang yung nagsusustain ng buhay natin. Pero yung mga material na bagay, wala na yun Baka hindi mo na yan iniisip pa di ba? Tama ba yan? Kasi wala nang madadala. Hindi na, parang nawalan ka na ng appetite na magkaroon ng mansyon. Parang wala na yung Wala nang pinangarap na wala simple nang ka pinangarap na wala ka nang pinangarap na magkaroon ng maraming sasakyan. Wala na. Kontento. Kontento ka na. Yung pangarap mo na lang ay pinakapangarap mo na lang ay makasama ang Diyos. Diba? Kasi hindi man natin alam, malakas pa tayo. Kaya lagi kong pinahawakan yung salita ng Diyos yung John 3:16. Lagi ko nasa ulo yun. Sa ulo. Kaya naka-rewind na sa akin yung John 3:16. Alam niyo ba, na Sedes, pagbabalik niya ng ating Panginoon sa Kristo, yan lang ang hahanapin niya sa iyo. John 3:16. Hindi ko Nakalagay ba yan sa ating yung mga verse na puso? yun. Lagi ko. Praise the Lord. Patatak ba yan sa ating nakalagay ba yan sa ating puso? Amen. Kaya sabi niya, siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Amen. Yung nagsusustain lang sa mundo, yung salita ng Diyos na lang Para umikot ang mundo, salita na lang ng Diyos yan. Amen. Wala nang iba. Pero kung si Lord Jesus Christ, nawala na, no? Titigil lahat Kung wala siya, tigil lahat. Nabubuhay man tayo, nabubuhay na lang tayo sa salita. Wala nang saysay. Yung dugo na lang na nananalig sa ating katawan. Yung dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi rito, matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan. Ang Amen. may kasalanan pa ba ngayon? Wala na. Kaya yung naisip mong wala ka ng kasalanan, tinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Amen. Kakaiba yun Diba? Yun yung hindi maisip ng mga hindi mananampalataya. Yung mga hindi mananampalataya, nandun yung remorse sa buhay nila. Napasin nyo ba yun? Yung Pag-aadala. o yung bang yung nagawa ko na masama yung aking tatay, dinadala nila yan yung nasaktan ko yung aking nanay, dala nila yun meron akong napatay na tao, meron akong ninakaw, dala-dala nila yan yung sa kanilang buhay, hindi nila mapatawad yung kanilang sarili. Pero tayo, alam natin, pinatawad tayo ng Amen. Amen? At sana, pinatawad tayo ng Diyos, patawarin na lang din natin ang ating sarili. Amen? So, magkaroon ng pagkakataon na kung minsan hindi mo mapatawad ang sarili. Tawarin mo ang sarili. Dahil tayo pinatawad. Tayo nilinis ng Diyos sa
sa ating mga kasalanan. So matapos niyang tayo linisin sa ating mga kasalanan, mupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. So si Lord Jesus Christ ay nakaupo sa trono ng Diyos. Ito ba yung panalangin ng Ama namin? Sambahin ang ngalan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Mangyari ang gusto mo dito sa lupa katulad ng nasa langit. Okay? So ang Diyos ay yung kanyang kapangyarihan ay gusto niyang i-extend, gusto niyang ipakita sa bawat sa atin. So gusto niyang ipalasap sa bawat sa atin yung tunay na buhay. Amen po? Amen? So nakita natin una ay yung fulfillment ng propesya na merong darating na tagapagligtas. At sa kanyang muling pagkabuhay, umakyat siya sa langit, meron siyang iniwang pangako. Amen? Ang kanyang pangako ay siya ay muling babalik. At isasama niya tayo sa kanyang kalooban. Tayo na mga naghihintay, alam natin, kasama tayo. Pero ang problema dyan ay yung paano naman yung mga hindi naghihintay. Iwanan sila. Paano hindi natawag kay Lord? Ano Dapat ba? tatawag ka. Ayan. So, Ito kakatok. po, pinakilala ng Panginoon sa Kristo kung sino ang Diyos at iniingatan niya ang buong isang katauhan, buong mundo sa pamagitan ng kanyang mga salita. Sa pinakamasarap doon ay nilinis niya at pinatawad ang ating mga kasalanan. Kaya tayo ay nakakapasok sa dakong kabanal-banalan. Alam niyo po, hindi literal na simbahan ang ating pinapasok. Hindi po ito literal. Hindi po ito yung ating pinapasok. Ang ating pinapasok ay ang trono ng Diyos sa kalangitan. Dahil nararamdaman natin ang kanyang presensya. Nararamdaman po ba natin? Nararamdaman po ba natin ang Panginoong Diyos sa atin? Amen. So hindi po literal, hindi po itong literal na simbahan ang ating pinapasok. Kundi ang ating pinasok ay ang trono ng Diyos. Kaya sabi niya, lumapit tayo sa Kanya, diba? Hebrew 4:16, lumapit tayo sa Kanya ng may malinis na puso para makapasok tayo sa Kanyang kaharian, Kanyang kadakilaan. Lapakan natin ang Panginoon. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ay umawit sa Panginoon at tayo magkakaroon po ng pagpira-piraso ng tinapay. Nanalangin kami sa oras nito at nagpapasalamat sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na kami po ay nakapasok sa dakong kabanal-banalan. Patuloy naming maramdaman ang presensya. Tuloy na tawarin niyo kami sa aming kasalanan. Salamat, Panginoon, nakita namin yung aming sarili. Kami po ay marumi, kami po ay tuloy na nililinis at pinapatawad sa aming kasalanan. Ito ay panalangin, pangalan ng anak ni Jesus. Amen. Amen. Bitin natin yung tayo umawit sa Panginoon.